Catherine's POV. Anong oras na ba? 8 o'clock na pero wala pa rin si Logan. Kamusta kaya ang meeting niya doon sa babae? Ilang araw na siyang busy. Malapit na rin lumamig tong niluto kong pagkain para sa kanya. Di ko na malayang nakatulog na pala ako kakahintay sa kanya. Nagulat na lang ako nang may naramdaman ako na humahalik sa katawan ko. Logan? I miss you, honey. I miss your smell. At patuloy pa rin siya sa pag-amoy at paghalik sa katawan ko. Di ko na malayang naalis na pala niya ang pang-itaas na saplot. Logan? Hindi ko maiwasang hindi mapaungol sa sarap ng ginagawa ni Logan sa akin. I will never get tired of this body. Sambit niya sabay alis na natitirang suot ko. Di naman na ako masyadong naiilang sa kanya dahil ilang beses na rin naman namin tong ginagawa. That's awesome. I think I want more. Nahampas ko naman ang matigas niyang braso. Abusadong lalaki. Kidding? I know pagod ka na agad sa isang round. Hindi ka pa nga nagdi-dinner eh. Tsaka ikaw ang pagod, no? Nawala ang pagod ko na makita kita. Kahit pa maghapon siyang pagod sa trabaho, nakukuha pa rin niyang pakiligin ako. Sobrang swerte ko ba? Mainggit kayo. Oo nga pala, Logan. Sino ba yung bago mong investor at bakit involved ang dad mo? Bigla naman nagbagong reaksyon ng mukha niya dahil sa tanong ko. She's just one of my dad's friends who wants to be part of our company. Eh bakit ayaw mo siyang makita? You will know it soon, honey. Okay, fine. Daya naman. Di ba may karapatan din naman akong malaman dahil girlfriend niya ako? Pero siguro may malalim talagang dahilan. After kumain ni Logan, dumiretso na agad kami sa kwarto at as usual, nakatutok na naman siya sa laptop habang ako heto, nanonood ulit ng movie. Dahil busy naman si Logan sa kababasa sa laptop niya, naisipan kong i-text si Iris para malaman kung ano nangyari sa office ni Logan kanina. Kala mo Iris, gising ka pa? Message sent. Mabuti na lang pala hiningi ko yung number ni Iris. Oo, Cathy. Bakit? Kamusta ang araw ni Logan? Okay ba yung meeting niya nung nakaraan? Click the send button. Wala pang 3 minuto nag-vibrate na ang phone ko. Nakakaloka. Parang kilalang kilala niya yung ka-meeting niya noon. Nakwento ba niya sa'yo? Sabi pa nga ng babae gusto daw niyang makausap si Sir Logan tungkol sa kanilang dalawa. Kilala mo ba yun? Nakaramdam ako ng kaba na mabasa kong reply ni Iris. May itinatago ka ba sa akin, Logan? Honey, sino yung ka-text mo? It's already 10 p.m. Wala. Si Gianna. Tinatanong lang kung naiwan niya yung lipstick niya. Bukas mo na lang hanapin. Let's sleep. Bakit parang gusto kong maiyak? Bakit parang nasasaktan ako dahil ang lakas ng pakiramdam ko na meron siyang hindi sinasabi sa akin? Good night, honey. I love you. I love you too. Gusto ko siyang pagkatiwalaan pero bakit ganito? Sana malaman ko ng lahat ng tanong ko sa isip ko. Kailan ba kasi ako po pwedeng pumunta sa office mo? Ilang linggo na kasi akong hindi nakakapunta doon. Pag tinetext ko naman si Iris, hindi na siya nagre-reply. Soon, honey. Sasabihin ko naman sa'yo kapag po pwede ka nang bumalik sa trabaho. Kahit bumisita lang, ayos na. Miss ko na kasi yung office mo eh. Tingnan mo tong lalaking to. Imbes na sagutin ako, niyakap lang ako at biglang pumunta sa kusina. Feeling ko may tinatago ka sa akin. Ano yon? Natigil na naman siya sa pag-inom ng kape. Honey, wala akong tinatago sa'yo. Can you please trust me? Hay, ano pa nga bang magagawa ko? Pasalamat talaga siya at mahal ko siya kaya magtitiwala ako sa kanya. Anyway, do you still remember my sister's party? Kailan nga pala yon? On Sunday. Sunday? Friday na ngayon Goodness, wala pa akong isusuot? Logan, wala pa akong isusuot. Nakakaya pag nagmukha akong ewan dun. Don't worry, honey. You're still the most outstanding woman among them. Logan naman Tapos wala pa rin akong gift kay Heisley. Then we will buy her a gift. Ano kayang magandang regalo para kay Heisley? Nakakaya namang magbigay ng mura lang. Noon binigyan niya ako ng mamahaling damit. Sa tingin mo, Logan, anong dapat nating bilhin? My sister already have everything. I don't know kung ano pang gusto niya. Ang hirap naman palang mag-isip ng regalo pag mayaman yung reregaluhan mo. Di bali sana kung si Gianna or si Ava yun. Kahit damit na dalawa, 180, tatanggapin nila. Relo kaya? O kaya kwintas? It's up to you, honey. Alam ko na. Logan, pwede mo ba akong ibili ng mga sinulid na iba-ibang kulay? Why? Basta may gagawin lang ako. Please?
Kiss me first, then we will buy your yarn. Ito talagang lalaking to, masyadong kissing monster. Tss! Okay, sige. Pikit ka muna. Akala mo maiisahan mo ko, ha? Aba, pumikit nga ang mokong. Dahan-dahan naman akong tumakbo papunta sa kwarto habang nakapikit pa rin siya. Honey, lagot ka sa akin. Ang sarap sa pakiramdam pagkasama mo yung mahal mo kahit sa kalokohan. Mabuti na lang nga at wala siyang importanteng meeting ngayon. Akala ko magiging busy na lang siyang palagi. Mahal na mahal kita, Catherine. Mahal na mahal din kita, Logan. Siguro tama nga siya na dapat magtiwala lang ako sa kanya. Minahal ko siya kaya dapat pagkatiwalaan ko siya sa lahat ng bagay. Kararating lang ni Logan sa opisina para ayusin ang mga papeles na dapat tapos na noong isang araw pa. Pero dahil hindi niya kayang di kasamang maghapon si Catherine, pinagpaliban niya ito. Sir, Ma'am Isabella is here? Tell her I'm busy. Until now, hindi pa rin tinitigilan ni Isabella si Logan para kausapin to tungkol sa kanila. Sir, kahit konting oras lang daw po. Shit, that woman. Call the security. Pero sir, now. Padabog na isinara ni Logan ang laptop niya at pumunta sa pantry upang magtimpla ng kape. I missed how Catherine brewed my coffee. Shit! Pagbalik niya sa swivel chair niya, nagulat siya dahil nasa loob na si Isabella at nakangating naghihintay sa kanya. We don't have any urgent meeting for today, so what brings you here? Baritonong tanong ni Logan. I came here to give you a closure. Logan, please just listen to me. You know what? I don't need your closure. I am absolutely contented with my life now, so don't you ever make it miserable again. Hindi inaasahan ni Logan na biglang lalapit si Isabella sa kanya at yayakapin siya. Shit! Get your hands off me! Halos tumalsik na sa sahig si Isabella dahil sa pagtulak ni Logan sa kanya. Ganon ba kalaki ang galit mo sa akin? I came back here just for you. Sinaway ko sila daddy para lang mapalapit sa'yo. Kaya nga ako nag-invest dito sa company mo eh. I am planning to win you back, Logan. Are you kidding? After leaving me without any consent, bigla-bigla ka nilang babalik? My mom was sick that time. Sa sobrang stress ko noon nagpasundo na agad ako kay daddy at dumiretso na agad kami sa States. I really want to call you that time pero ayokong dagdagan ang nararamdaman ng mommy ko. I swear to God kung ilang beses akong nagtangkang bumalik ng Pinas pero lumala ang sakit ni mommy until she died. I have no shoulder to cry on. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ko, Logan. Hindi makapaniwala si Logan sa sinabi ni Isabella. All this time akala niya iniwan siya nito without any reason. But here she is, telling everything. Pinunasan ni Logan ang mga luha ni Isabella. You should have told me. Maiintindihan ko yon. Tumahan ka na? I am so sorry, Logan. Sorry kung hindi kita pinaglaban sa kanila. It's just that I cannot choose between you and my mom. You don't have to choose, Isabella. Maiintindihan ko yon kung sinabi mo lamang noon. Huli na ba ako, Logan? Hindi nakasagot si Logan sa tanong ni Isabella. He feels pity for her pero wala na siyang magagawa dahil nangyari na. Kung noon sana, mauna na ako. Pasensya ka na sa drama ko. Paalam ni Isabella. Ihahatid na kita. Nabuhay ng loob ang dalaga dahil pakiramdam niya may nararamdaman pa si Logan sa kanya kahit katiting lang. Where do you stay? Sa dati pa rin. Tahimik lamang silang dalawa buong biyahe. Alam naman ni Logan kung saan yung dapat tinitirahan ni Isabella. Thank you. Baka magalit ang girlfriend mo dahil inihatid mo ko. I love her so much, so there's nothing to doubt. She must be very lucky. No, I'm the one who's lucky to have her. Pagkasabi nun ni Logan, pinaandar niya na ang sasakyan at umalis. Naiwan namang may luha sa mata ni Isabella dahil sa mga narinig kay Logan. You will be mine, again. Catherine's POV. 10 p.m. na pero wala pa rin si Logan. Sinubukan ko na rin tawagan si Iris pero kanina pa pala siya nakauwi. Ano bang nangyayari? Bakit parang hindi ko na alam? Honey, I'm here. Bakit ngayon ka lang, Logan? Dumaan ako kay Harris. That's it. Sabi niya sabay halik sa noo ko. Oo nga pala. Tingin mo ba magugustuhan to ni Heisty bukas? Pinakita ko kay Logan ang maghapon kong pinagkabalahan. Isang panyo na may borda ng pangalan ni Heisty. Wala kasi ako maisip na po pwedeng irigalo sa kanya. You did this? Oo naman. Tingnan mo nga, namumula pa yung daliri ko. You are so sweet, honey.
I think Heisley will like it. Talaga? Yes. Bigla naman niya akong hinapit at iniupo sa lap niya. Honey, do you trust me? Bakit naman niya natanong? Oo naman. Mahal kita kaya may tiwala ako sa'yo. Thank you for trusting me. Wala ka namang inililihim sa akin, hindi ba? Of course. Bakit parang nauutal siya? Wala nga ba talaga? Mabuti naman, kasi masasaktan ako kapag nalaman kong may itinatago ka pala sa akin. Ewan ko pero parang bigla siyang namutla sa sinabi ko. Naramdaman ko rin naman tuloy yung kutob ko. Let's sleep para pinakamaganda ka bukas. Maagang dumating si Juan. Remember him? Yung friend ni Logan na mag-aayos sa akin? Ikaw nang bahala sa kanya. Yeah, sure. I will make her the most beautiful woman later. Baka nga kabugin mo pa ang birthday celebrant. Natawa naman ako sa sinabi ni Juan. Imposible naman yon dahil sobrang ganda kaya ni Heisley, no? Let's start. Nagsimula na si Juan, ayusan ako. Did you hear the news? Tanong niya sa akin. Alin? Isabella is back. Nandito na si Isabella? Kailan pa? Alam kaya ni Logan? Shit, biglang may kumirot sa may dibdib ko. Di naman ako dapat magpanik, di ba? Uy girl, narinig mo ba ako? Oo. Kailan pa daw siya nandito? Yon ang hindi ko alam. Hindi ba sinabi sa'yo ni Logan? Hindi eh. Baka hindi niya pa alam. After 2 hours, tapos na si Juan sa looks at hair ko. Tumingin ako sa salamin. Parang masyadong maganda ang ayos ko ngayon. Pero kahit anong pilit kong ngiti sa salamin, hindi ko magawa. Smile! Para mas bumagay sa iyong makeup mo. Maya-maya pa, dumating na si Logan. Sobrang gwapo niya sa suot niya. Lalo tuloy siyang pinagkaguluhan ng mga babae. You are so gorgeous, honey. Thanks to Juan. Ano ka ba? Maganda ka talaga. Mas pinaganda lang kita. O siya, I'll go ahead na sa party ni Heisley. See you later. Paalam ni Juan. You look stunning with that silver gown. I can't take my eyes off you. Ito kasi ang pinili ni Juan na suotin ko. Parang kumikinang-kinang tuloy ako. Napaka-bolero mo talaga. I am serious, honey. You are now shining like a precious diamond. Ano? Rihanna lang? Pero aaminin ko, gusto ko ang ayos ko ngayon. Dapat siguro bantayan kita ngayong gabi. Dapat ko bang sabihin yung tungkol kay Isabella? Huwag na muna siguro. Gusto ko maging masaya lang kami ngayong gabi. Besides, hindi naman alam ni Logan na alam ko yung about sa kanila ni Isabella noon. Let's go, shall we? Nilahad naman niya ang kamay niya. Sure, ngiti kong sagot. Pagdating namin sa place, ang dami kaagad tao. May media din na panay kuha ng pictures. Big time kasi ang mga bisita. Hi, Mr. Navarro. Bati sa kanya ng isang babae na halos hindi nalalayo sa edad namin. Nahiya naman ako sa kasama mo. She's definitely gorgeous. Nginitian ko naman siya dahil ayokong magmukhang suplada sa harap ng mga bisita. Ayoko namang magmaganda lalo, no? Anyway, this is Catherine, my girlfriend. Honey, this is Maxine, my sister's friend. Hello, Catherine. So, saan naman kayo nag-meet itong si Logan? Somewhere in US ba or France? Pwede ko bang isagot na nagkakilala kami dahil nabato ko yung kotse niya? Maxine, will you please excuse us for a while? Tawag lang kami ng mga friends ko. Sure, see you around. Nagbeso pa siya sa aming dalawa ni Logan bago umalis. Sabi ko na, hindi talaga ako belong sa mga ganitong party. Chin up, honey. Sabi ni Logan habang hawak pa rin ang kamay ko. Pwede namang kumawit na lang ako sa braso niya, hindi ba? Dude! Oh, Brooks! Where is Harris and Joseph? There they are. Sabay turo ni Brooks sa may kabilang side. Goodness, Catherine, ang ganda mo talaga. Your eyes, Brooks. Your eyes. Madiing bigkas ni Logan na kinatawa naman ni Brooks. Chill, dude. Naganda lang ako sa girlfriend mo. Oh, ayan na para sila. Hi, bro. Long time, dude. Holy shit, Catherine. Ikaw ba yan? Tanong ni Joseph. Tumawa lang naman ako. Obvious ba? Ang OA nila, hindi naman ako nagparitoke. Nagpaayos lang ako. Grabe, ang ganda mo. Nako, Logan, ko ako sa'yo. Babantayin ko tong si Catherine. Yeah, right. Especially from all of you. Napatingin naman ako kay Logan at Harris na nakatingin lang sa akin. Hoy! Shit! Sorry, Catherine. Na-starstruck kasi talaga ako eh. You are really stunning tonight. Bigla namang hinapit ni Logan ang bewang ko.
Starstruck, huh? Wanna punch your face? Chill lang, dude. Napakasiloso mo naman. Biro ni Harris. Halika na nga. Puntahan na natin si Heisley. Nagpaalam muna ako saglit kila Harris. Oo, ako lang. Dahil si Logan ay nakabusangot na at di pinapansin ng mga kaibigan niya. Basta mo na lang iniwan sila Harris. So, nakatitig lang naman sila sa'yo. Kulang na lang ihubaran ka nila sa paningin nila. Nakakatawa ka, Logan. Ang cute mo talagang magselos. Pero minsan nakakatakot dahil para kang makakapatay. Nasaan kaya si Heisley? Maybe she is... Bro! Napalingon kami sa tumawag sa kanya. Si Heisley. Grabe, sobrang ganda niya. Lalo ngayon, para siyang isang prinsesa. I'm glad you both came. OMG, Cathy. Kinabog mo ko, ha? Happy birthday, Heisley. Sorry, ito lang yung gift ko sa'yo. Inabot ko sa kanyang isang paper bag. Gosh, you made this? Oo. Oh, thank you so much. Bigla naman niya ako niyakap. You know what? This is the first time na may gumawa sa akin ito. You're so effort. Naiiyak tuloy ako. Buti naman nagustuhan mo. Wala na kasi ako maisip pa irigalo sa'yo kasi nasa iyo ng lahat. Yeah, super thank you talaga ha. Lagi ko tong gagamitin. Napakabait talaga ni Heisley. No wonder kung bakit ang daming lalaki na may gusto sa kanya. Ikaw, Logan, hindi mo pa ako nababati. Happy birthday. Grabe, you're so sweet talaga. Sarcastic na sabi ni Heisley. Where's my gift? I will just give you my property in California. Gosh, buti pa tong si Catherine ang effort. Pinaghirapan ko naman yun bago ko nakuha. Aarte ka pa? Hindi ko mapigilang hindi matawa sa kanilang dalawa. Para silang mga bata. Heisley, happy birthday! Natigilan kaming tatlo nang biglang may dumating sa harap naming isang magandang babae. Sobrang puti niya at tangkad. Palagay ko kasing edad ko lamang to. Isabella? Wow! Mas gumanda ka ngayon Isabella, siya ba yung ex-girlfriend / first love ni Logan? Bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Feeling ko buong katawan ko na estatwa sa nakita ko. You must be Logan's girlfriend. He is right. You're beautiful. I'm Isabella, by the way. Hindi ako nakagalaw nang bumesa siya sa akin. He is right daw. Ibig sabihin nakapag-usap na ulit sila.